Magandang hapon, update na nga muna tayo sa ating minomonitor na si Bagyong Julian. Ito ang si Julian ay nasa Super Typhoon category pa din at kanina alas 4 ng hapon, ito ay nasa may layong 245 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 195 kilometers malapit sa sentro at bugso na aabot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong hilagang kanluran ng mabagal. So tingnan naman natin yung magiging track nitong si Julian. So after 24 hours, ito ay nasa may layong 270 kilometers northwest of Itbayat, Batanes. May kita natin nasa loob na nga ito muli ng ating PAR. And then after 48 hours, ito ay nasa may hilaga, 405 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. And after 72 hours, ito ay nasa may layong 680 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. At may kita natin ito ay nasa labas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Ano nga ba inaasahan natin dito kay Bagyong Julian or kay Super Typhoon Julian? So, inaasahan nga natin ito ay magre-recurve papunta sa karagatan southwest ng Taiwan ngayon hanggang bukas ng umaga. May kita nga rin natin na posibleng magkaroon ng intensification itong si Julian in the next 12 hours. Pero may kita nga rin natin na bago ito maglandfall dito sa may Taiwan area ay posible pa nga rin itong humina. And then, posibleng lumabas na ating Philippine Area of Responsibility Thursday evening or Friday early morning. And then, dahil nga sa weak steering, posible pang magbago itong forecast track. Dahil pa rin kay Julian nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may La Union, northern at western portion ng Pangasinan, sa may Apayao, sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, sa may Ifugao, sa may Benguet, sa may Batanes, sa may Cagayan kabilang ng ang Babuyan Island, northern at western portion ng Isabela at ang northwestern portion ng Nueva Vizcaya. So asahan nga natin yung minimal to minor threat to life and property kapag nakataas ang signal number 1. Meron din tayong mga inaasahang bugso ng malalakas na hangin ngayong araw sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela at Zambales. Bukas naman, sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, Batanes, Babuyan Islands, northern at eastern portions ng mainland Cagayan at sa eastern portion ng Isabela. And on October 3, sa may Batanes and Babuyan Islands naman. Meron din tayong nilabas na weather advisory kanina alas 5 ng hapon kung saan inaasahan yung mga malalakas na mga pag-ulan. So asahan natin ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, moderate to heavy rains 50 to 100 mm sa may Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. So inaasahan nga nating mas mataas yung mga pag-ulan sa mga mountainous, pati na rin sa mga matataas yung elevation na area. So yung ating mga kababayan na nakatira sa mga landslide prone at flood prone areas, pinag-iingat pa nga rin sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Meron din tayong nakataas na gale warning sa may Batanes, Babuyan Islands at ang northern coast ng Ilocos Norte. Kaya kung maaari ay huwag mo nang pumalaot, lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat, pati na rin yung mga motor bangkas dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Huwag magpapahuli sa mga update ng Pag-asa. I-follow at ilike ang aming X at Facebook account, mag-subscribe sa aming YouTube channel, at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan naman po muna ang latest kay Bagyong Julian. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-ulat.